Hello, hello mga kasyapaw! Abay, paborito niya rin po ba ang munggo? Ay kung ganon, ay tara na nga ni. Pero hindi tayo magigisa ng munggo ngayon mga kasyapaw ha. Dahil ang gagawin natin ay munggo bread ala Bicolanang siopaw. Pero bago yan mga kasyapaw, ay tara at samahan niyo na muna akong magluto ng tortang talong ala Bicolanang siopaw. Umaga pa nga lang ay pinahanap ko na si Siamay ng talong sa tindahan. Pagbalik nga dito sa bahay ay sabi niya hindi na daw siya bumili. Kaya pala hindi na nagbili mga kasyapaw at reject na daw yung mga talong. Pero sabi sa kanya nung nagtitinda mga kasyapaw ay pumili na nga lang daw ng maayos-ayos pa at ibibigay na sa kanya ng libre. Ay sus na yan, kaya pala tuwa-tuwa si Kasyopaw at nakatipid-tipid naman. Ay sus na yan. Maraming salamat nga po pala doon sa tinderang nagbigay nitong libreng talong. Pagkatapos ko nga palang ihawin lahat yon mga Kasyopaw ay niready ko na rin itong mga gagamitin ko. Bale naghiwa nga lang pala ako dyan ng maliliit na sibuyas at bawang. Naglagay ng 3 kutsarang arina, pang 1/2 kilogram na crispy fry para pang palasa. Nagdagdag na rin ako ng kaunting seasoning at ng durog na paminta. At pagkatapos ay inilagay ko na rin itong 2 pirasong itlog. Habang inihahanda ko nga pala yung gagamitin ko sa pagluto mga kasyopaw, ay hindi ko baga napansin at nagulong na yung isang itlog doon sa lamesa kaya nahulog. Ay sus na yan, kaya nagkabibili pa tuloy ng isa pang itlog. Pagkatapos ko ngang haluin ng maayos mga kasyopaw ay saka ako nagdagdag ng kaunting tubig. At syempre dahil may available pa naman kami na breadcrumbs dito sa bahay ay naglagay na rin ako dyan. Pagkatapos nga mga kasyopaw ay sunod ko namang tinanggalan ng balat itong inihaw ko ng mga talong. Medyo kailangan nga lang ng mahabang pasensya dito mga kasyopaw. Ay paano baga kasi medyo maliliit ito kaya mahirap linisan. Nung okay na rin nga ay inilagay ko na rin dyan lahat. At syempre, bago natin prituhin yan, ay ilagay na muna natin dun sa ginawa nating arena kanina. Pagkatapos nga ay inilagay ko na rin dito sa breadcrumbs. Paulit-ulit ko nga lang palang ginawa yan mga kasyopaw hanggang sa malagyan na lahat. Parang kanina lang nga ay namromroblema pa ako at baka walang mahanap na talong. Pero buti na lang nga ni at may mabait pa na tindera na imbis na mabulok yung mga tinda niyang talong ay ipinamigay na lang niya ng libre. At dahil wala na rin tangkay itong iba mga kasyopaw ay inilagay ko na lang dito sa may arena. At dahil okay na rin nga ito mga kasyopaw ay tara at samahan niyo na akong magluto. Sinalang ko na rin nga pala itong kawali dito sa bakal na pugon. At syempre, habang hinihintay ko na uminit yan, ay pumunta na muna ako dito sa may bahay ni tita at kumuha ako nitong malunggay. Ilalagay ko kasi yan mga kasyopaw doon sa talong na wala ng tangkay na inilagay ko doon sa arena. At dahil mainit na rin nga itong kawali, ay naglagay na rin ako dyan ng mantika. Ito nga yung pinsan ko na Batanggenyo mga kasyopaw at pinaghimay ko na baga dyan ng malunggay. Ay sus na yan at nautusan pa nga ni. Pagkasalang ko nga ay ayan at nasunog na baga agad. Abay, may kalakasan talaga itong baga dito sa bakal na pugon. Tapos dagdagan pa nitong mainit na panahon, ay sus na yan. Bale, prinito ko nga lang pala lahat ng nagawa ko dyan mga kasyopaw. Ito na rin nga pala yung natirang arena. Bale, inilagay ko lang dyan yung ibang talong na wala ng tangkay. Tapos nagdagdag na rin ako nitong malunggay. Niluto ko na rin nga pala yan mga kasyopaw. At pagkatapos ay inilagay ko na rin itong mga prinito ko dito sa dahon ng saging. Abay, kahit ganitong prito nga mga kasyopaw ay talaga namang gaganahan kayong kumain basta may sausawan. Ay halating ni na muna at baka hindi pa naman nakakasain. At dahil ito na rin naman ay ito na nga pala ang tortang talong ala Bicolanang siopaw. Tara na mga kasyopaw, kumuha na rin kayo ng pagkain at sabayan nyo na kaming kumain. Kung meron nga po pala kayong gulay na talong mga kasyopaw, ay ganito rin pong luto ang gawin ninyo. Ay talaga namang mapapadama ka ng kain kapag ganito ang ulam. Abay, tara na mga kasyopaw at samahan nyo naman ako sa school para mag-bake ng munggo bread. Maraming salamat nga po pala kay Ma'am Lisa at kay Sir Morris. Hi! Bye! Pinasakay po kasi nila ako hanggang makarating ako sa school. Pagdating ko nga pala dito sa lab ay isinuot ko na rin itong apron at saka itong hairnet. Eksakto ngang kararating lang namin ni Tata Ferds ay magsisimula na rin mag-demo si Chef. Nasi-chef sa yung yard sa pag-ano pala. So yung At syempre, pagkatapos ng demo ay kanya-kanya na rin kaming kumuha ng ingredients. Pumunta na rin nga pala ako dito sa pwesto ko para makapagsimula na. At syempre, ito nga pala yung mga gagamitin ko sa paggawa ng dough mga kasyopaw. Abay, tara na nga ni at samahan nyo na ako ulit na magmasa nitong gawaing tinapay. Minsan talaga mga kasyopaw ay mapapaisip ka na lang baga kung bibili ka na lang ng tinapay o mag-aaral kang mag-bake. Ay sus na yan, abay baka napapaayaw na ay wala nang aratrasan ini. Gagaraganda nga ning matuto na gumawa ng tinapay mga kasyopaw. Tuwing umaga nga ni ay nagang practice na baga akong magsigaw ng pandesal. Ay sus na yan. Pagkatapos nga ay ayan, ire-rest ko na muna itong dough para lumaki pa. Abay, parang gusto ko na lang rin bagang maging dough para pag nag-rest ay lumaki pa ako. Pagkatapos nga pala namin magmasa ay kanya-kanya na rin kaming naglinis ng pwesto namin. At syempre, hindi
hindi ko na kayo paghihintayin ng matagal mga kasyopaw. Dahil okay na rin yung dough ay tara at kuhain na natin. Abay, akala ko baga ay hindi na maralaki ang braso ko at hindi na ako nakayod ng nyo. Abay, wala pa rin pala talagang ligtas at maralaki pa ang braso kakamasa nitong gawaing tinapay. Sabi baga dati mga kasyopaw ay kapag binato ka daw ng bato ay batuhin mo ng tinapay. Ay kaya naman pala ganun ang kasabihan ay at pag nasobrahan i-bake ang tinapay ay kasing tigas na rin ang bato. Ay sus na yan. Tapos diba mga kasyopaw, may kasabihan pa tayo na kapag may tiyaga daw may nilaga. Ay dito baga sa amin sa lab, ang sabi ni Tata Perds ay kapag may tiyaga daw may tinapay. Ay sus na yan. Daw nga ni at timplahi ako ng kape. Ang ginagawa ko baga dyan mga kasyopaw ay ang pinilipit ko na tinapay na may palaman na munggo. Pagkatapos ko ang gawin, yung inilagay ko sa loaf pan ay sunod ko namang gagawin itong maliliit para sa muffin pan. Pareho nga lang po pala yan, nagkaiba lang ng laki at ng design. Pagkatapos ko ang gawin itong maliliit mga kasyopaw ay isa-isa ko na ring inilagay dito sa pan. Ito rin nga pala yung mga classmate ko na kasama ko dito sa table. Tabi ko si Shami at katapat ko naman si Bea at si Sarah. Dahil tapos na rin nga itong ginagawa natin mga kasyopaw ay tara at isasalang na yan. At syempre pagkatapos ma-bake ay ito na nga pala yung mga gawa namin na munggo bread. Bay, tingnan nyo nga ni mga kasyopaw at itsura pa lang ay mukhang masarap na talaga. Ayan rin nga ni itong dalawa kong classmate na si Dustin at si Isaiah. Abay, pinagbabalot baga naman yung tinapay na parang ibebenta ng tagliliman. Dahil tapos na rin mga kasyopaw ay ito na nga pala ang munggo bread alabi ko ng siopaw. Hanggang dito na lang mga kasyopaw. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!